Isabel Daza gumawa ng fundraising campaign para tulungan na maipagamot ang umano'y inabusong kasambahay na si LV Vergara. Dininig na ang kaso sa Senado kung saan mariing itinanggi ng amo ni LV ang nasabing paratang. Bukod sa ina ni Isabel Daza na si Gloria Diaz, nag-abot din ng pinansyal na tulong ang mag-asawang Erwan Yusaf at Ann Curtis. LV na tutulong po kami, handa po kami tumulong para mabalik sa kanya yung mga sweldo na hindi na ibigay sa kanya at pati po for possible livelihood assistance po. Is the Department of Labor and Employment here? Ma'am? Wala kasi kayong name tag kaya hindi ko maayon. Good afternoon po, Mr. Chair. Kailan nakarating sa kaalaman nyo ito? There is a regional office of Dole? Yes po, yung sa Mimaropa, sir. Yes. So, nung August 11 po ay nakarating ito at may report po sa amin, sir, yung aming regional director na nung August 12 ay nag-inspect na sila doon sa sari-sari store muna nila, France. At marami po silang nalaman na hindi nagbibigay nga ng mga SSS, Pag-ibig at PhilHealth sa mga workers na nandun. Walang overtime pay, walang 13th month pay, walang records po ng mga employees. Kaya po, during the inspection, ay wala silang nag-gather na data relevant to the previous employment of Ms. Vergara doon sa store. Pero, Mr. Chair, yung aming pong Batangas Provincial Office ay may initial coordination na po sa MSWDO at saka sa kapatid po ni Ma'am LV na tutulong po kami, handa po kami tumulong para mabalik sa kanya yung mga sweldo na hindi na ibigay sa kanya at pati po for possible livelihood assistance po. Mahabol yun. Let me remind the Department of Labor and Employment, the DSWD, including the Philippine National Police, that there is a joint 05 signed by the DOLE, DSWD, the ILG, PNP, and the National Bureau of Investigation, wherein, under the said joint memorandum circular, the DSWD, through the municipal or social welfare officer, in coordination with the concerned barangay officials who are under the DILG's supervision, shall take charge of the rescue and rehabilitation of an abused kasambahay, while the DOLE oversees their job replacement. The goal of the MC is to set in place a more unified interagency network to protect the rights of kasambahay against abuse, harassment, violence, and economic exploitation. Ginagawa po ba ho natin to? Matagal ho ito, 2015. Kasama rin kayo, Kapitan. Kasama rin po ang DSWD. Is there a functioning interagency committee reviewing all of this? Sir, as to the interagency mechanism, sir, dito sa Baka hindi DMC, pa, sir, baka wala pa kayo sa serbisyo noon. 2015. Merong circular noon. Apo, sir, ano po, kailangan po namin siyang i-strengthen, sir, yung mekanismo na yun. Siguro reviewin nyo yun. Apo. Kasama ang kapitan. Hindi mangyayari ito kung talagang ginagawa ito. The Labor Department establish other related mechanisms on the employment of kasambahay such as wage setting, occupational safety and health, and recruitment regulations to ensure that pertinent provisions of the law are complied with. Ang problema, pag bago yung batas, ay gagawa kagad tayo ng implementing rules. Pero pag lumipas ang mahabang panahon, ay nagkalimutan na. Kaya nangyari ito. So meron akong datos dito based on 2020 DOLE and PSA report, 1.4 million Filipinos are working as kasambahays. 4% as child domestic workers, 2.5% with employment contracts, 83% not covered by social security benefit, 36% domestic live-in workers, etc., etc. Ang tanong ko po sa DOLE, meron po ba tayong datos dito na ilan na yung na-abuse? Kagaya ni Manang LV, meron pa. Kasi kaya lang ito na-highlight, lumabas sa dyaryo, nag-Senate hearing tayo. Baka naman yung ibang walang Senate hearing, hindi natin alam yung record. Sir, ang meron po kaming data, yung mga request for assistance po na pumupunta sa DOLE pagdating sa unpaid wages. Pagdating At saka sa? unpaid wages. Pero yung sinaktan. Sir, wala po kaming data na ganun. So malaki ang posibilidad na kahit nasaktan na hindi nare-report.
Malamang po, sir. 80% na nasasaktan, hindi na verbal abuse o kung ano man, hindi na nare-report. Unless, sir, meron data ang sa mga women's desk natin sana, sir. Hindi nga, gaya nito, hindi na-report sa pulis eh. Hindi rin na-report sa DSWD, di ba? Si Kapitan naman, ang sinasabi kanina, umuwi na, sinundo. So wala tayong magiging datos nito. Kung wala tayong datos, paano natin mapapangalagaan yung karapatan ng mga kasambahay gaya ni Manang LB? Kung hindi ito nalantad sa media, wala nakakaalam nito. Di ba? Any suggestion coming from DOLE, DSWD on how we can strengthen the law and to prevent a repetition of incidents similar to this? The committee expects you to submit your position papers. Can you do that? Yes, Mr. Chair. Commission on Human Rights, can you also help this committee? Kasi kung walang nagre-report, hindi ho natin alam itong nangyaring ito. Baka habang nag-uusap tayo ngayon, nanananghalian yung iba, nakapagluto na yung ibang kasambahay, marami pa akong sinasaktan. Hindi lang sa Mindoro, kung saan man lugar saan man dako ng Pilipinas, hindi natin alam. Magugulat na lang tayo, may nangyari. Sayang naman yung ating ginagawa. Ngayong umagang ito, nagsimula kami ng pagdinig. Nagsimula ako sa Bilibid Prison. Yung tumakas na preso. Nandun ako sa maximum security kanina. So kung hindi rin na-report yun, wala rin tayong alam na may mga lumalabas palang preso. Di ba? Ang daming problema. Mabuti na lang, meron tayong good news kaninang umaga, alas 9:07 ng umaga. Siguro malalaman nyo bukas sa makalawa sa TV yon kung ano nangyari ng alas 9:07 ng umaga kanina. General Noble. Sir, meron kaming statistics about that, sir. We have a Galing? sa ano namin, sir, sa 'di ba computerized na po kami, sir. Mabuti pa ho ang pulis, merong ano. Kung Na- totoo yan ang PNP, merong record ng domestic abuse. yes, sir. Na-generate po namin ito, sir, nung ano. How come the DOLE does not have data? Sir, Pagpatuloy ko lang, General. since 2016 may data na po kami, sir. Violation of Domestic Workers Act, RA 10361 by year. So, nung 2016 po, sir, may 7 na nasa record. 6 sa NCRPO, isa sa Central Visayas, Region 7. 2017, Siam, isa sa Central Luzon, Region 10, 2, 6 na naman sa NCR. 2018, 3, isa sa Region 10, 2 sa NCR. 2019, 5, isa sa Bicol, isa sa Region 7, isa sa Region 10, 2 sa NCR. 2020, isa sa Region 1, isa sa Region 6, isa sa Region 7, 13 sa NCR, 16, sir, lahat. He provided a copy of that report. Yes, sir. The I-submit committee ko will po ito, sir. appreciate the submission of said report. So, 2021, sir, 2. 2023, 2. Total, 44, sir. 31 NCR, 5 sa Region 10, 4 sa Region 7, isa sa Region 6, 5, 3, at 1. So, ito po yung sir, data namin. And meron... Committee Secretary, can you Ibigay ko na po, sir. retrieve a copy of that to form part of the records of these Yes, sir. proceedings? Ibigay ko na po So sa directed. kanila, sir. Salamat, General. Yes, sir. Bakit walang kopya, walang report ang Department of Labor and Employment? Do you rely on the PNP's report? Sir, kasi po, sir, ang talaga pong, based on the law, sir, ang sa amin po ay disposition ng mga... Circular. Babasa ko lang na si 15-05. Hindi na ba valid ito? Sir, pagpatating, sir, sa money claim, sir, yun po ang meron kami, sir. Pero yung sa Pero ang abuse, liwanag sir, dito, under the joint circular, the DSWD, through the municipal soil. Nabasa ko na kanina, while the DOLE oversees, etc., etc. So, hindi ba kayo nagmi-meeting ng ganito? not recent, sir, Wala pagdating na. sa rescue and Oo. rehab po, sir. Kasi baka may mga nangyayari pang iba. Kasi ang nakikita ko, nakatuon yung pansin natin dun lamang sa nakadeploy abroad. So, Department of Migrant Workers yun. Ngayon, yung DOLE dito sa domestic, dapat tumulong din kayo. So,
Sige po, sir. Can the DOLE secure likewise a copy of that report para ma-update yun siguro yung sa inyo? Sige po, sir. Kasi kung wala na kayo, sino ang in charge doon na undersecretary? Sa DOLE, sir. Oho. Sir, kami, sir, yung Bureau of Workers with Special Concerns, kami po yung naatasan na mag-monitor ng batas kasambahay. I will call the Secretary of Labor. Sasabihin ko, nagkalimutan na itong joint circular. Sabihin ko na ganon. I will quote you. Sir, we will, we commit, sir, to convene and strengthen Siguro the interagency submit mechanism po. a memorandum for the Secretary of Labor recommending that we reactivate blah 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 the joint Sige po. interagency committee to address and prevent situations such as this from happening again. Yes po, sir. Diba? Trabaho sir. natin yun eh. Apo, thank you very much. Sir, a suggestion, sir. Yes, General Noble. Siguro, sir, pwedeng, sa circular, sir, kung pwedeng i-update yan, sir. Anyway, this is already, yung hearing naman, sir, ay in aid of all legislation. Baka, sir, pwedeng isama na yung PNP dyan. Kasi kami, sir, meron kaming na-generate na data buong Pilipinas. So we have the data, sir. Sana kung may joint, sir. Kasama po, sir. Kasama ang, I mentioned the Philippine National Police. Ito, Joint Memorandum Circular was signed by the Department of Labor, Department of Social Welfare, Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, and the National Bureau of Investigation. Yun, sir. Kasama po kayo. Siguro, i-update ito na mag-meeting regularly and to submit reports. Sayang yung data ng Sir. PNP eh. Magagamit niyo po yan eh. And siguro kung meron tong updating, I would suggest that we include the Commission on Human Rights. Yes, sir. Tama rin. Di ba? Pag sinama mo yung Commission on Human Rights, eksakto na yon. Buong-buo na yon. Sa amin, sir, may case status pa, sir, dito. Ay, mas magaling ang pulis. Gusto nyo, kayo na ang DOLE. Out of the 44, sir, 21 were amicably Sa police. settled. DOLE at saka social welfare. Magaling to si General Noble. Ilang buwan ka na sa pwesto mo, sir? 2 buwan. Oh, 2 buwan lang, may report na. Di ba? So I think we will wait for the... you're raising your hand, Doktora? Anything else pressing for the medical group? Meron bang merong yung bukod dun sa katarata, sa retina? Meron po ba tayong dapat bantayan pa? Hindi ako doktor eh. Wala na po, okay na po. Wala na. Sa Opo. puso, sa lahat ng Na-examine naman po So siya. siguro ang suggestion ko naman, yung report nyo, bigyan nyo rin si DSWD. Kasi gumagawa sila ng trauma debriefing report din siguro. Apa. Kailanganin nila yon. I think marami na ho tayo na talakay ngayon. Magkakaroon pa tayo ng sunod na pagpupulong. Gusto natin makaharap yung employer, Ruiz family. Siguro susunod na linggo will be issuing a subpoena. Nagpapasalamat po tayo sa mga dumalo ngayon, Commission on Human Rights, PNP, the family and the legal counsel of Attorney Gambol. Good luck to the hearing tomorrow. The DSWD, meron po kayong gusto idagdag sa Occidental Mindoro, ma'am? Hello. Baka marami ng ganito nangyayari, hindi naman. Wala naman po. Actually, sa amin po sa province of Occidental Mindoro, nung nakita kasi po namin yun sa TV, nagkandak na agad kami ng case conference at nakita din namin ang pangailangan na ang dapat talaga barangay magkaroon ng registration din ang ating mga kasambahay, tapos magkaroon ng reorientation. Kung may nagkaroon man ng orientation dati, dapat magkaroon ng reorientation po. Kasi doon kami nagkukulang. Orientation Nung sa kasambahay law. ng barangay. Opo. At syempre po, nakikita din naman po ninyo na pati yung mga agencies na dapat nagtutulungan sa ngayon ay nakikita natin na nawawala nga po. Doon sa dinasa din yung pong joint circular. Parang nagkakalimutan na. Nawawaglit sa kaisipan. Opo. Siguro po reorientation ulit dun sa aming mga agencies. Kasi po pagdating po dyan, meron kasi silang partner agencies. Katulad po namin, Provincial Social Welfare and Development Office. Kami po ay under ng gobernador. Meron po tayong Municipal Social Welfare Development Office, under naman po ng mayor. So, ang DSWDO naman po ay sila po as a national na kung saan sila dapat din po ang bumababa din sa amin to orient din kami. So medyo nakikita rin po natin kanina yung mga
sitwasyon na kailangan po talagang mahigpit kaming magkaroon ng tie-up sa ngayon, strengthen namin yung aming relasyon para po matigil. Kung marami pa pong ganito pong pagkakataon na sila ay mag-surface, nandito po dapat handa rin kami para kung ano mang action pa nga dapat namin gawin sa amin sa probinsya. Salamat. Teka, Matt, bago tayo magtapos, matanong ko itong DSWD Mimaropa. Saan po ang opisina nyo? Region 4B. Malate po. Yun. Ito ang problema natin dito eh. Malayo. Kasi halimbawa, itong problema dito ay sa Mindoro, tapos pupunta ng Malate, eh medyo malayo ngayon. Eh si Dole naman, Region 4B. Saan ang opisina ng Region 4B? Sa Calapan, sir, pero meron po kaming provincial office sa Occidental Mindoro. Sa Calapan. Commission on Human Rights, Region 4B. Regional Office Quezon City po. Ay, mas malayo. Opo, Ah, but we have a provincial Violation of human rights din. Magbabiyahe pa papunta, tatawid ng dagat. but we have a provincial office po in Oriental Mindoro po. Yun. Yun ang sinasabi ko rito. Medyo malalayo talaga yung ibang Kasi nung araw, ewan ko, nagsalita na ako dyan. Maging ang DILG Region 4B ay nasa Quezon City. Nasa Quezon City. Quezon, doon sa tapat ng tapat ng St. Luke's. Banda rito sa kabila. Ang layo. Eh kung ikaw ay tiga Mamburao, kung ikaw ay tiga Socorro, kung ikaw ay tiga Nauhan, at ikaw ay merong idudulog sa isang tanggapang regional, ay luluwas ka pa ng Maynila, tatama rin Di ba? Ang layo, kailangan siguro lumipat sa kung saan. Ang Mimaropa kasama ang Palawan. Di ba? So kung ikaw ay tiga San Vicente, Palawan, at magrereklamo ka, pupunta ka pa ng malayo. Mula sa may West Philippine Sea ka, pabalik ka ng Maynila. Malayo. Yun siguro ang problema rito. Si Miss Feb Villar, ayun po ay yung testigo, Actually po hindi po. Bali ako lang po yung kumontak po sa mga kapatid ni Ate LV. Ayun, ikaw yung nung nilipat sa Batangas City. Pero nandito naman yung sinumpang sa Laysay mo. Yes po. Oo. Si Miss Cueto naman ang Social Welfare Officer din ng DSWD. I think we have tackled a lot. Si Kapitan lang ang medyo na balljack dito ni Senator Tulfo. Kasama sa trabaho yon ng Kapitan. Kapitan, okay lang yun? Okay. Okay lang sir, hindi naman po natin yung paniniwala ng iba't ibang tao eh. Kasi ang makakapagpatunay naman po niyan ay yung taong barangay po. Tsaka lahat naman dito ang ginagawa rito, lalo na mga kasama ko ay makuha yung katotohanan. Huwag kayong mag-atubiling kumain ng tanghalian kahit huli na.